at pagmahal na Ama at sa inyo mga kapatid. Praise God. Nais kong buksan natin yung ating mga Biblia mga kapatid. At bago tayo bumasa, nais kong humingi muna tayo ng paggabay. Dakila naming Amang Diyos na buhay na nagmamayari ng lahat ng mga bagay na ito, Ama. Sa iyo namin, dakilang Ama, pinapapasalamat ang mga nakaraang oras na nagdaan, naging mabiyaya ka, Ama. Hanggang sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, humihingi po kami ng paggabay mo, Ama. Samahan mo kami sa mga bagay na aming pag-aaralan sa mga oras na ito, O God. Sabi nga ng banal mong kasulatan, Ama, kami ay mga may kahinaan. Praise God. But through our weakness, O Father God, your strength made perfect, Panginoon Diyos. Samahan mo kami, Ama. Gamitin mo ang vessel na to, Ama, maging daluyan ng mga pagkapala mo sa aking mga kapatid. Hanggang sa pagtatapos, O God, ikaw ang manguna. Hanggang sa sharing mamaya, O God, marami kayong pag-aaralan. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng kaunawaan. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Ama. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ito po, Ama, mga samot dalangin namin sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Buksan natin sa Revelation. Praise God. Chapter 19. Isang pamilyar na verse na lagi natin nababasa, mga kapatid. Kahit noong mga nakaraang panahon, lagi natin nababanggit ito. Revelation 19, chapter 6 and 7. Praise God kung inyong nakita, mga kapatid. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of a mighty thunderings, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Praise God, tayong lahat ay makaupo na, mga kapatid. Praise God. The message may be short, sabi nga, in length, praise God, but in true essence, kapag itinarim ito ng ating Panginoon sa ating mga puso, and we kept it in our heart, it will bring forth life. At pag nagbunga ito ng buhay, it will bring forth fruits. Na kung saan, yun ang hinahanap sa atin ng Diyos, mga kapatid. Para hindi tayo maging barren, sabi nga, hindi tayo maging baog. Dahil ito dapat, may pakita natin, may manifest natin na tayo ay nagbubunga. Praise God. Sabi nga na ating kapatid na propeta, bakit ba tayo nandito sa mga ganitong panahon? Isa sa mga rason kung bakit tayo nandito ay dahil nag-fellowship tayo. At ang sabi, ang ibig sabihin ng fellowship, praise God, dalawang tao na nagkakaroon ng isang ship. Nag-fellowship sila, praise God. Sharing the same intention kung bakit sila nandito. Sharing the same motive. At sharing the same purpose, mga kapatid, kung bakit tayong lahat na nandito, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, we cannot all be here unless we agreed that there is one God. Amen. We cannot all be here unless we agreed that there is only one Savior, and that is our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. At kung magkokontrahan lang tayo sa mga darating na panahon, praise God, sa pagtayo dito, isang hindi magiging pagpapala sa bawat isa sa atin. Praise God. That is why fellowshipping, ang sabi ni Peter, na napaka-importante sa mga panahon na to. Dahil nalalapit na ang pinakihintay natin. Praise God. At ang subject natin sa oras na ito, sa araw na ito, mga kapatid, kung yung isang tao na sasabihin niya na ito na ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Praise God. Ang subject natin sa mga oras na ito, the marriage of the Lamb. Praise God. Sabi ng prophet, kung merong earthly message, pwede natin itong i-type sa heavenly. Kung merong earthly marriage, meron ding heavenly marriage. At ito ay pwedeng itipo, sabi natin kapatid na propeta. Praise God. At para sa ating mga tunay na pinili ng Diyos, mga kapatid, ito na ang pinaka masayang araw ng ating buhay. Praise God. Sabi nga, ano ba yung marriage? Praise God. Kung ating titignan yung kanyang kahulugan, ang sabi ng marriage, also called matrimony or holy wedlock.
a ritually recognized union or legal contract between a man and a woman. Kung titignan natin mga kapatid, sa natural, yung pag-aasawa pala ay kontrata. Praise God, kung isipin mo, mag-asawa tayo, nasa isang contract pala tayo sa ating asawa. Praise God. Praise God. At sa natural, pwede mag-set yung isa, yung babae o ang lalaki, ng prenuptial contract. Naririnig natin ito mga kapatid. At very common dito yung pera, yung properties, mga ari-arian. Praise God. Hindi ito nalalayo mga kapatid kung ititipon natin dun sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Praise God. Ang sinasabi nila, gusto nilang iserve yung Diyos, mga kapatid. Pero hindi nila kayang gawin yung itong bagay na to. Hindi nila kayang sabihin ng ganitong bagay. Hindi nila kayang gawin itong ganitong bagay. Praise God. Nag-set sila ng condition doon sa kontrata na gusto nila para sa ating Panginoong Yesus. Praise God. Pero hindi yan ang gusto ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid. The only condition that God wants for us is to fully submit ourselves to Him. Praise God. Yun lamang, mga kapatid. Yun yung tanging gusto ng Diyos upang makagalo siya sa ating mga buhay. Yung isurrender natin yung ating mga sarili, isubmit natin, maging obedient tayo sa ating Panginoong Yesus. At ang lahat ng mga privileges, mga kapatid, sabi nga, we are here of all of these things, mga kapatid. Lahat ng mga privileges na sinasabi ng Biblia, lahat yun, mga kapatid, para sa atin. Praise God. Sabi nga, kung sa natural, sabi nga ng Ephesians 5:31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Praise God. Kung sa natural, praise God, naitipon ni Brother Branham, yung sa mga, kung tatawagan na western type of wedding, marriage, yung babae o lalaki, meron siyang kakayang magdesisyon. Kung sino, kung kailan, o kung kailan magaganap, o kung sino yung kanyang mga pangasawa. Nasa kanya lahat ng karapatan upang mamili kung sino yung kanyang mga pangasawa. Praise God. At bago niya gawin ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, bago siya mag-engage sa lahat ng mga bagay nito, kailangan niyo munang pag-isipan. Praise God. At marami siyang bagay na kailangan i-consider bago niya sabihin yung yes. Praise God. Pwede niyang i-prepare yung kanyang sarili physically, mentally, emotionally. But ang pinaka-importante, dapat meron siyang kasagutan. Whether it's a yes, or whether it's a no. Praise God. Kung hindi mo naman mahal yung isang tao, mga kapatid, at guys mo siyang pakasalan, sabi nga ng ating kapatid ng propeta, you are making a wrong decision. That one word answer, yes or no, can change your life forever. Sabi ng ating kapatid ng propeta. That is why decision making is very important. Kung sa kumpanya, mga kapatid, yung mga managers, yan ang trabaho nila magdesisyon. Praise God. Yan ang trabaho nila magdesisyon dahil pagka nagkamali sila ng desisyon, magsasuffer yung kumpanya. Kaya napaka-importante, mga kapatid, yung decision making, una sa lahat. Pangalawa, sabi ng kapatid ng propeta, kapag nakapag-desisyon na yung babae o yung lalaki, papasok yung engagement. Praise God. Ang sabi ng propeta, this is actually what we call the pledge of love. Sabi natin kapatid ng propeta. Sabi nga nung kanta, my pledge of love cannot be broken. Praise God. Hallelujah. Doon daw nag-start yung love affair between a man and a woman. Praise God. A man and a woman who set to marry each other, they will be engaged. Praise God. And then after that engagement, kasi wala pa naman yung kasalan, mga kapatid. Ngayon, papasok ngayon yung mga promises and vows, sabi ng ating kapatid ng propeta. Sasabihin ng lalaki na, I promise to love you, I promise to cherish you, I'll be faithful to you, praise God. I'll promise to be a good father, I'll promise to be a good husband, pakasalan mo lamang ako. Lahat na yata ng promises pwedeng sabihin ng isang lalaki, mga kapatid. Makuha lang niya yung araw na yon na pakakasalan siya ng babae. Praise God. At after ng engagement, mga kapatid, sabi ng ating kapatid ng propeta, papasok ngayon yung
tinatawag na ceremony. Praise God. This is the time they formally seal their promises and vows to each other. Praise God. This is the time, sabi din ng Biblia, to be united as one flesh, yung mag-asawa. Praise God. This is the time for the bride to take her husband's name. Hindi na siya yung dati. May bago na siyang pangalan, mga kapatid. Praise God. At kung ititipon natin ito sa spiritual, kung sabi nga ng ating kapatid ng propeta, sa pagdidesisyon, sabi niya, sa spiritual, hindi mo ito matatakasan. Kahit anong gawin mo, talagang magdidesisyon ka. Whether it's a yes, or whether it's a no. At hindi ka pwedeng pumunta dun sa kalagitnaan, mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, parang magiging lukewarm ka lang, mga kapatid, kung pupunta ka dun sa gitna, at isusuka ka bandang huli. Praise God. At kung sa natural, kailangan mong i-prepare yung sarili mo, ganon din sa spiritual. Marami kang kailangan i-consider, mga kapatid. If you choose to follow God, you should refrain from doing evil things. Yung mga hindi ayon sa salita ng Diyos, kailangan di mo na magagawin yung mga bagay na yan. Praise God. May mga bagay na hindi ka na kailangang salitain o bigkasin ng mga words. Praise God. Maraming bagay na kailangang mabago sa iyo, mga kapatid. At kung ako, mga kapatid, ay isang non-believer sa mga panahon na to, marinig ko lang yung mga salitang yan na hindi mo na pwedeng magganyan, hindi ka na pwedeng magsuot ng ganyan, hindi ka na pwedeng magsalita ng ganyan. Ngayon pa lang, mga kapatid, aalis na ako. Dahil kukunin yung freedom mo para gawin yung mga bagay na gusto mo. Praise God. Pero hindi ganun, mga kapatid. Sabi nga, just imagine yung message yung sabi niya, it will turn your life 180 degrees, mga kapatid. So, talagang hindi mo na magagawa yung mga bagay na hindi mo na magagawa. But for us, with the genuine Spirit of God, seeking for a salvation, mga kapatid, this is the moment, or this was the moment that we are all waiting for, mga kapatid. Na dumating sa atin yung pagkakataon na mabago yung buhay natin. Praise God. At pagkatapos nun, mga kapatid, papasok tayo sa sinasabing engagement. Praise God. Your pledge of love to Jesus Christ. If you give your heart to God, He will surely give His heart to you, mga kapatid. Amen. You may fail, but God will never fail, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng mga unending promises ng Diyos, mga kapatid, ano yung ating kayang ibigay sa Kanya? Ano yung kaya nating i-promise? Ano yung kaya nating gawing vow sa ating Panginoong Hesus? Praise God. We have to promise God that we will be loyal to Him. We will give our whole heart to Him, all our mind, all our soul, all our strength, mga kapatid. We have to promise that we will not disappoint God. Praise God. Just imagine kung paano mararamdaman nyo kapag may isang tao ang nag-disappoint sa inyo, mga kapatid. More than doon yung nararamdaman ng Diyos. Kasi once na nangako tayo at hindi natin tinupad yung pangako natin, napakalaking disappointment ito sa Diyos, mga kapatid. Kahit wag natin pasasakitin yung loob ng ating Diyos. Praise God. At ang sabi nga natin, kapatid na propeta, yung mga vows natin, yung mga promises natin, kailangan manggaling ito sa ating mga puso. Deep in our hearts, sabi ng ating mga propeta. Otherwise, we are just doing Him wrong. Sabi ng ating kapatid. We are not living with Him rightly to begin with. Kaya bago pa lang, mga kapatid, kailangan yung puso natin, ibigay natin ng todo sa ating Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga sa natural, kung yung babae ay nag-vow o nag-promise na mamahalin niya isang lalaki, at hindi niya ito itunupad, mga kapatid, then she is not married to him, sabi ng ating kapatid na propeta. She is not married to him in the first place, sabi ng ating kapatid na propeta. And that's true, mga kapatid. She is not a part of him, and they are not one. Praise God. Sabi nga niya, it's just like a false teeth
It's just like a wig, praise God, that can serve a replacement or covering, but they're not a part of that person to begin with. Dahil hindi ito genuine, hindi ito original, mga kapatid. It's got to be real, sabi natin kapatid na propeta. Kailangan totoo. Praise God. The Bible said that a woman must be a part of a man to be in one flesh. Kailangan maging parte niya, mga kapatid. Therefore, praise God, we are not part of Jesus Christ kung hindi tayo kasal sa Kanya. Amen. Praise God, amen? Hindi tayo parte ng ating Panginoong Yesus, hindi tayo part ng body kung hindi tayo kasal sa Kanya, mga kapatid. Amen. Praise God. What makes us one? Palaging binabanggit kanina, that's true love. Praise God. Yung pure love, praise God. Itong love na nanggagaling sa Diyos, mga kapatid. Without love, we will never be one. Kahit sa natural, mga kapatid, kung wala yung pagmamahal sa bawat isa ng lalaki at babae, hindi sila magiging isa, mga kapatid. Ganon din sa spiritual. Hindi natin magiging kaisa ang ating Panginoong Yesus kung wala yung true love na yun, mga kapatid. Yung pure love. Praise God. Yung agapaw love na sinasabi nga, na nanggagaling sa Diyos. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, dapat maging subjective tayo sa ating mga asawa. Kung ating asawang Panginoong Yesus, dapat maging subjective tayo sa Kanya. Praise God. Kung ang isang babae ay hindi tunay sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at nagkaroon sila ng mga anak, parang daw siyang nani, sabi ng ating kapatid na propeta, na inaalagaan yung mga anak niya, pero hindi siya part ng lalaki. Kaya kailangan, ini-insist ng propeta na kailangan maging part tayo ng ating mga asawa para maging isa tayo. Amen. Praise God. God needs true love. Bakit, mga kapatid? Because of that love, He was able to send His only begotten Son. Praise God. Kung iisipin lang natin sa ating mga puso, yung sakripisyong ibinigay ng Diyos, mga kapatid, that's out of love, mga kapatid. Kung bakit niya nagawa yun. Para sa atin yun, mga kapatid. And if we truly love God, sabi nga, obedience will just come so easily, mga kapatid. Napakadaling bagay, mga kapatid, kapag minahal natin ng todo ang Diyos. Napakadaling bagay sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Praise God. Hindi kailangan ng ating Panginoon Hesus na gaano ka nakatagal sa isang relihiyon, kung ikaw man ay Katoliko, Protestante, Baptist, Methodist. Kung 30 years ka man dyan, mga kapatid, hindi ka pa rin part ng ating Panginoong Yesus. Kahit anong gawin mo. Sabi niya, this is not something that you can put on like wigs and artificial things. Praise God. You've got to be part and be connected to our Lord Jesus Christ. Denominational churches, they can try whatever they wanted to. Sabi nga nung ating kapatid kanina, kumbaga, kinover lang sila ng dugo ng hayop, pero hindi yun ang original, mga kapatid. It's got to be the real blood of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Yun, dugo ng hayop yun, pero kailangan ng isang tunay na church ng Diyos, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi niya, they're just artificial, sabi ng ating kapatid na propeta. It looks like genuine outside, kasi napakaganda nga naman, mga kapatid. Kala mo totoo. Praise God. We may be small in numbers, mga kapatid. Napakaliit lang na ng gawain na to, mga kapatid. But we have to keep in our hearts that we have the heart of Jesus Christ. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid. Hallelujah. And this was the reason kung bakit namatay ang ating Panginoong Yesus. Para ibigay niya yung puso niya sa Gentile wife. Praise God. At pagkatapos ng mga kapatid ng engagement and promises, yung mga promises natin sa Diyos, papasok ngayon yung ceremony. Praise God. This is the time they formally seal their vows. Sabi nga, ito yung time na lahat ng ipinangako natin sa Diyos, lahat ng mga bagay na gusto nating gawin para sa Kanya, ito na yung time na i-formally seal yung vows, sabi nga ng ating kapatid ng propeta. And this is the time for the church to take her husband's name. Praise God. Kung part tayo ng church, mga kapatid, we are known with Jesus Christ. Praise God. And let me read some
magbasa tayo ng mga quotation ng prophet para mapatunayan natin mga kapatid na tayo nga ay mga asawa ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Ang sabi niya dun sa paragraph number 108 nung binabasa ko na Marriage of the Lamb, sabi niya, "Now look, it's so perfect that when God took and made a man, and to show that He did not want it out of anything different, the woman was not in the original creation. So she is not the creation, but she's a part of Adam. She's a byproduct. He goes in the side of Adam, not to make another creature, but taking part of a creature and made another creature out of it. And He took the masculine spirit that was in Adam and took the feminine spirit that was in Adam and put it over in the woman. So both spirit and body, they become one." Sabi nga, lumalabas mga kapatid na like Eve, na part siya ni Adam, we as the church, part din tayo ng ating Panginoong Jesucristo. It was a beautiful type to what God did at Calvary. He took Christ and connected with Him the church, sabi natin kapatid. Through a riven side, He brought the blood that cleansed the person. Praise God. Bro nyo mga kapatid, from the riven side of our Lord Jesus Christ, dun sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, yun yung nagugas sa atin. At yun yung naging paraan na tayo ay naiugpong sa Kanya bilang part ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. "And you and your husband should be one. If there's anything contrary, then there's something wrong with your union." Sabi natin kapatid. "And if there's anything contrary with us to Christ, we don't believe His word. There is something wrong with our union with Him." Praise God. And then when His word becomes so prominent in you, then you see, it's you and Christ are one. Praise God. It goes to show mga kapatid na sa panahong ito, nandun na tayo sa invisible union sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. There will be no more wedding up in the sky mga kapatid. Nandito na mga kapatid yung wedding. Like David, kung paano niya kinuha yung kanyang mga asawa, pa isa-isa mga kapatid. At mapalad tayo, nakapasok na tayo doon mga kapatid. Kahit lagi nating isipin na huwag natin pasasakitan ng loob ang ating asawang lalaki. Praise God. Sabi nga, yung church daw ay kasal na sa ating Panginoong Jesucristo. And if there's somebody who's contradicting with this, there's something wrong. There's something wrong with his union, with her union to Christ. Sabi na ating kapatid na propeta. O baka naman hindi talaga sila kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Sabi nga, inilagay ng ating Diyos ang Espiritu sa atin para tayo maging isa sa ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. So sa panahon ngayon, hindi na tayo bride mga kapatid. We are not a bride anymore mga kapatid. Amen. Praise God. Are we married to Christ mga kapatid? Amen. Praise God. Ang sabi ng Revelation, sabi nasa natin kanina, and his wife had made herself ready. Nandiyan yung Biblia mga kapatid. We have all the tools to make ourselves ready. Or we had the tools na nakapag-ready tayo, kaya pinakasalan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. At kung sino man yung hindi pa nakakapasok, mga kapatid, andyan yung tools. Pwede mong gamitin, pwede mong buklatin. Pag-aralan mo. Praise God. Don't waste time, sabi ng ating kapatid. Hurry up, sabi niya. You will not experience all the privileges kung hindi ka asawa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo yung mga matatas na revelation na to mga kapatid, inire-reveal ito sa atin ng Diyos dahil asawa tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Without that mga kapatid, kung hindi tayo connected sa ating Panginoong Jesus, hindi natin mauunawaan na lahat ng mga bagay na ito. Praise God. Yun yung nagiging dahilan mga kapatid kung bakit dumadalo yung mga tataas na revelation mga kapatid. Praise God. Ang sabi nga ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now liveth in flesh, I live by the faith of the Son of God. Tignan nyo ito mga kapatid. Who loved me and gave Himself for me. Praise God. When we accept the Lord Jesus Christ, at kung nabautismuhan tayo ng banal na Espiritu mga kapatid, we died and rose up again with Him. Praise God. And that makes us one. Praise God. Take note yung gave Himself for me. Sabi nung Biblia mga kapatid, kung sa natural,
yung babae hindi niya bibigay sa sa isang lalaki yung kanyang sarili kung hindi sila isa, mga kapatid, kung hindi sila kasal. Praise God. Ganon din sa ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya yung kanyang sarili sa atin dahil asawa niya tayo, mga kapatid. Kaya lagi natin tatandaan yun, mga kapatid, na ibinigay ng Diyos yung kanyang sarili para sa atin. Praise God. Sabi nga, hindi pwedeng tawagin ni Brother Hilbert na tatay o papa si Brother Boy, si Pastor Boy, unless he's married to Sister Ahmed. Praise God. So, we cannot call Father our Father, the Father of our Lord Jesus Christ, kung hindi din tayo kasal sa ating Panginoong Kristo. Napakasimple na, mga kapatid. Napakasimple. Simpleng-simple pero hindi nila makuha, mga kapatid. Kung ititipo mo sa natural, hindi mo nang pwedeng tawagin tatay yung isang tatay kung girlfriend mo pa lang yung babae. Kailangan pakasalan mo muna siya bago mo siya pwedeng tawagin tatay, mga kapatid. Napakasimple, mga kapatid, pero hindi mo unawan ng madami. Praise God. Pero sa mga pinili ng Diyos, sa kakaunting mga bilang, praise God, doon pa siya nagayag. Praise God. Kaya napaka-special yung pagkatawag, praise God. Maraming salamat sa Diyos. Sabi nga, but you cannot be a Christian, become a Christian, sabi natin, kapatid, until Christ injects Himself by the baptism of the Holy Ghost. Praise God. Nung tayo nabautismuhan, doon natin sinagot ang ating Panginoon Jesus na yes, at nagtuloy-tuloy hanggang sa kasalan. Praise God. Praise God. Dahil kung bumasa ulit ng isang quotation, mga kapatid, sabi na ating kapatid na propeta, but now, if this woman gets married, takes all these vows and everything, and she becomes this man's husband, and she's heir to all he's got, and so forth, and then she goes wild. She starts off on a tantrum. She starts off running after men. Not only that, but she's sharing her love with others. A man with his wife, all the promises that they have made, and then she goes and starts sharing her life with others, her love and her affection with others. Once daw, mga kapatid, kung titignan natin yung quotation na yun, para mapatunayan natin, mga kapatid, tingnan nyo. Ang sabi niya, praise God, praise God, nung sa natural, nung nagpakasal yung babae, sabi niya, and then she goes wild, she is committing adultery. Amen? Praise God. She cannot commit adultery unless she is married to a man. Praise God. Napaka-importante nito, mga kapatid. Ganon din sa atin, mga kapatid. Spiritually, praise God, we cannot commit adultery kung hindi tayo kasal sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So lumalabas lang, mga kapatid, na tayo ngayon sa panahon ngayon ay kasal na sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. At lumalabas talaga, mga kapatid, na wala na talagang wedding na mangyayari pa sa sky, sa alapap, mga kapatid. All we are waiting for is the rapture. Praise God. Because tingnan niyo, mga kapatid, sabi niya, makakapag-commit lang siya ng adultery after niyang pinakasalan. Kung doon yung kasalan sa langit, sa sky, wala nang adultery doon, mga kapatid. Kasal na tayo. Kaya wala nang chance na magiging adulterous pa tayo, mga kapatid. Kaya dito talaga sa lupa ang kasalan. Praise God. Kaya laging sinasabi natin, kapatid, na lagi natin itong itimo sa ating mga puso. Lagi tayong maging obedient sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Like yung istorya ni Esther, mga kapatid, kung paano siya naging reyna. Tinanggihan ni Reyna Vashti yung pagtawag ng kanyang hari. Praise God. Sabi nga doon sa nabasa ko, si Reyna Vashti daw ay isang independent woman. She has her own decision sa mga bagay na gusto niyang gawin, mga kapatid. Pero ang tunay na church na ating Diyos, mga kapatid, the church has the mind of Christ. Hindi siya independent, kundi
We are totally dependent to Him, mga kapatid. Tinawag ang Israel, mga kapatid, pero nireject nila yung kanilang, yung pagkatawag sa kanila. Yung chance na yon, mga kapatid, nireject nila. At kung sino man ang di pa tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, nandito na yung chance. Huwag niyong i-reject. Praise God. Kung titignan natin, hindi naman talaga sa atin ito nag-umpisa eh. Praise God. Dahil lang sa pagtanggi ng Israel, kaya napunta sa atin yung biyaya. Praise God. Kaya dapat yung chance na to, ginagrab. Hindi dapat pinakakawalan. Sabi nga, ang makapag-asawa ka, sabi nga sa natural, ang makapag-asawa ka ng isang napakagandang babae, ay isang pagkakataon na hindi mo dapat palagpasin. Praise God. Ganon din ito, mga kapatid. Hindi mo dapat palagpasin yung pagkakataon na nakilala mo na ang Panginoong Yesus. Praise God. Nung nagkamali si Reyna Basti, sabi niya, sabi ng ni Haring Ahasuerus banda, kung Ahasuerus, sabi niya, ginather niya yung mga consultants niya. Tinanong niya kung anong magandang gawin dito sa Reyna na to. And they all agreed na palitan siya, mga kapatid. Praise God. At kung tayo ay magiging matigas ang ulo, mga kapatid, kung si Haring Ahasuerus, nangingi pa siya, nag-consult pa siya sa mga consultants siya, ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos, hindi siya magdadalawang isip na tanggalin tayo, mga kapatid. Kaya dapat lagi nating tandaan yon, mga kapatid. Kaya, sabi nga, kailangan magpalakasan tayo. Sabi ni Peter, exhort one to another. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit laging itinitipon kung bakit nagiging parang nagiging woman hater si Brother Branham. Praise God. Kasi sa isip ni Brother Branham, itinitipon niya ang babae sa church. Kaya gano'n siya magsalita para laging ma-remind yung church sa kanyang ginagawa, mga kapatid. The way she dress, sabi nga ng kapatid ng propeta, kailangan yung church ganun mag-act. The way she speaks, dapat yung church ganun mag-act, mga kapatid. Kaya lumalabas na talagang woman hater si Brother Branham eh. Pero ang totoo nun, mga kapatid, it serve as a reminder, praise God, para lalo tayo mag-hold fast sa ating natanggap. Sabi nga, naaalala niya na pag binibigyan siya ng castor oil ng kanyang nanay, it made me feel sick, sabi ni Brother Branham. Pero kung iisipin natin, ang sabi niya, sabi ng kanyang nanay, kung hindi mo feel yung sickness, it won't do you good, sabi ng kapatid ng propeta. Kaya kailangan ma-feel mo yung sickness. Praise God. Kasi meron pa kailangan baguhin, mga kapatid eh. Kung nafe-feel natin na parang meron nasasaktan sa atin kapag may narinig tayong preaching, praise God, kailangan meron pa mabago sa atin, mga kapatid. And if the messages does not make you sick anymore, so that means you're in the track. Nagagawa mo, mga kapatid, yung dapat mong gawin na iniutos ng Diyos. Praise God. Praise God, mga kapatid, nais kong mag-present ng napakaikli lamang bago tayo magtapos. Sabi nga ito, mga kapatid, it's open for sa mga additions natin kung pwede natin dagdagan pa o meron tayong kailang bawasan para ma-apply natin ng mas maayos. Praise God. Sabi nga nung ating kapatid kanina, yung Diyos lagi siyang nag-work sa tatlo. Praise God.
Sabi niya, ito yung type ng Oriental marriage, mga kapatid. Orient means East. Praise God. Nandito tayo sa Middle East. Praise God. At ito yung kanilang tradisyon ng mga panahon talaga na sinauna, mga kapatid. Oriental marriage. Meron tatlong proseso, sabi nga kanina. Yung una, yung shidukin. Yung pangalawa, yung betrothal. Yung pangatlo, yung wisig. Praise God. Yung shidukin, often called the first step. The arrangement preliminary to legal betrothal. Common in ancient Israel of the father of the groom to select for the bride. Praise God. Kung hindi po natin sa spiritual ng mga kapatid. Next, yung betrothal. Ito yung familiar term nito, yung engagement. The period is also called kiddushin, meaning sanctification or set apart. It's a time in which the couple are set aside, prepare themselves into the covenant of marriage. Praise God. Titingnan natin mga kapatid kung ano yung application nito sa natural at sa spiritual. At pwede natin itong dagdagan mga kapatid para mas lalo pang tumibay. Praise God. Sabi niya, Father selects a bride for his son. Sabi ng John 15:16, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. He is the Father, mga kapatid, na namimili na mapapangasawa ng kanyang Panginoon Jesus. Next, kung paano si Abraham, inutusan niya si Isaac, ay si Eliezer, nung hanap ng mapapangasawa sa kanyang sa Isaac, si Apostol Pablo, ang sabi niya, for I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Praise God. Ang sabi nga, under this shidukin, may tinatawag na ketuba, promise condition for the marriage, o yung tinatawag na marriage contract proposal. Praise God. Ang sabi ng John, and this is the promise that He made promise for us, this is the eternal life. Praise God. Itong eternal life, ang pinapangako sa atin ng Diyos, mga kapatid. Under this one, mayroong tinatawag na mohar or bridal payment. Usong-uso yan dito sa Middle East, mga kapatid, kung ating tatawagin. Sabi sa Genesis, nung si Eliezer, the servant brought forth jewels and silvers, and jewels of gold and raiment, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her precious things, and to her mother all the precious things. Praise God. A certain amount, kung pwede natin sabihin tawaging money, that serve as a gift to the bride's family. Amen. But ultimately, it belongs to the bride. Praise God. Sabi ng 1 Corinthians, for your boss with a price, mga kapatid. Napakalaking halaga, praise God. Therefore, glorify in your body and your spirit, which are God's. Praise God. At hindi lang yan, mga kapatid. Sabi sa 1 Peter, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold. Nakukurap pa rin silver and gold, mga kapatid. Pero yung pangako ng Diyos, praise God, from your great conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Jesus Christ, as the Lamb without blemish and spot. Praise God, mga kapatid. Tignan mo mga kung paano yung pangako sa atin ng Diyos. Praise God. We have been bought with a great price. Kaya ang sabi na alala ko yung preaching ni Father Ferdinand, we are of great price, mga kapatid. Talagang we are of great price sa mata na ating Diyos, mga kapatid. Kung paano tayong binili, mga kapatid, yung example nga kanina, kung paano bumili si Brother Mon, at na-disappoint siya dun sa kanyang binili, kailangan hindi ma-disappoint ang ating Diyos sa ating mga kapatid. Hindi tayo napakalaki halaga, kailangan hindi siya ma-disappoint sa ating mga kapatid. Praise God. Yung pangalawa, yung betrothal, sa natural and spiritual. Sabi niya, following the betrothal ceremony, the groom would return to his home to fulfill his obligations. During the betrothal, which is to build a house, a dwelling place for his bride. John 4:3, mga kapatid, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. There where I am, there will be you also. Praise God. Kung sa natural, yung separation of 12 months during betrothal, umalis yung lalaki nag-prepare ng dwelling place. Pero nilang ginawa ng ating Panginoon sa mga kapatid. Umalis siya. Ipinaghanda tayo ng mansion, mga kapatid. Praise God. Sabi niya, prior to leaving, he would give his wife to be a matan or bridal gift, a pledge of his love for her. The purpose was to remind her to his bride during their days of preparation of his love
for her. And that He was thinking of her, and that He would return for Him as His wife. Ganon din sa atin mga kapatid. Kino-comfort tayo ng ating Diyos. Habang hihintay natin yung pagdating ng rapture mga kapatid. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all the things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Praise God. At the only thing that bride needs to do under the betrothal period is to prepare ourselves. Ito lang ang kailangan gawin mga kapatid. Ang sabi ng Revelation 19:7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb has come. Praise God. And His bride made herself ready. Praise God. Yung pangatlo mga kapatid, yung luwising. Praise God. This is the culmination of all the process. Ito na lahat, pinagsama-sama na. Ito na yung kinahuntungan nung shiduki, nung betrothal, ito na. Known as the actual wedding ceremony. Praise God. The genuine baptism of the Holy Ghost. Amen. Praise God. We have been married to Christ. Baptized tayo sa genuine baptism of the Holy Ghost. Praise God. This is to seal our vows and promises to God. The time to formally take the husband's name. Amen. The time to be Mrs. Jesus. Praise God. Alam niyo mga kapatid, maraming pang kulang dito. Kaya lang, sa abot ng aking mga kaya, para lang mas maunawaan natin na maayos. Pero maraming pang kailangan idagdag dito mga kapatid. Pero naunawaan natin mga kapatid na tayo na ngayon ay asawa ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pagtatapos mga kapatid, ang sabi nga, the pinnacle, the climax of this joyful celebration, yung pinaka-climax ng joyful celebration na ito mga kapatid, is the wedding supper. Praise God. And this is also the time that we are waiting for the physical appearing of our Lord Jesus Christ para dalhin tayo dun sa wedding supper. Praise God, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Praise God. Nais ko pong hilingin na isama natin sa prayer yung paglalakbay ng aking mag-ina, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, lalo ako na pressure nung hindi naman talaga ngayon ang pag-alis nila dahil nga sa gusto ni Papa na makadating na sila ngayon doon. Lalong dumadag yung pressure mga kapatid kasi piniprepare namin lahat ng gagamitin nila. Nag-prepare ka ng message. Pero mabiyaya ang Diyos mga kapatid. Kahit napakaikling oras mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ang magandang bagay sa pag-prepare ng message, yung mga habang panahon pa lang nag-prepare ka na. Ito yung nangyari sa akin mga kapatid. Bagamat ng mga bandang huling panahon nagkulang na ako ng oras, pero nung pa lang mga kapatid, inihanda na ng Diyos kung ano yung mga dapat para sa mga oras na ito. Kahit napakaganda, sabi nga reminder lagi na, sabi niya Brother Julius na kailangan lagi tayong prepare sa bawat oras na tayo gagamitin ng Diyos. Praise God! Dakilang Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa Ama, nagbigay ito ng kapurihan sa iyo, mga munting mensahe na to, God, at naunawaan nawa ng aking mga kapatid, kaming lahat Ama na sa panahon ngayon, Panginoon Diyos, kami asawa na ng aming Panginoong Jesucristo. At wala nang wedding na darating pa sa alapapaw, God. Ang sabi nga, ang climax ng wedding ceremony ay yung marriage supper of the Lamb. Doon sa alapap yun, Ama, kapag dumating na aming Panginoong Jesucristo, na sasalubungin namin sa alapapaw, God. Maraming salamat, Ama, sa munting oras na kami iginabayan mo. Karapat-dapat lamang na sa imawi ang kapurihan dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Nawa, ang mga mumunting mensahe na to, God, may timo sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Patuloy, Ama, na magbunga dahil ito ang nire-require mo sa amin, Ama. Muli, O God, walang hanggang pasasalamat ang aming ibinabalik sa iyo. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat. This is all yours, O God, dahil ito ay nagmula lahat sa iyo. Ito po, Ama, mga samod dalangin namin sa iyo. Pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God sa napakagandang mensahe at sa pagtatapos remind na lang si Pastor ang siyang magko-closing prayer at dadako na po tayo sa worship song.
Praising and closing. Praising and closing.